Naglabas na ng bagong update si Francis Leo Marcos tungkol sa mga kasong kinasasangkutan niya at isinampa sa kanya kung saan ay napatunayan ng korte na siya ay walang sala at not guilty plea. At sa madaling salita, ay malinis ang pangalan niya at walang pananagutan sa mga korte na may pagdinig sa lungsod ng Caloocan City, Manila, Pasay at maging dito sa Quezon City. O, paano ba yan mga gingging na walang ligo, nakahombre ni makagago? Sinintensyahan nyo kaagad yung tao, inunahan nyo pa yung korte. O, paano ngayon yan? Di, iyakan na naman kayo, ha? Iyakan na naman kayo. Ayan, ano po, narinig nyo po. Sinabi ng attack dog ni Alex Pabella na wala daw kaso si Norman Mangusin. Sabi pa niya, lahat daw ng kinasa sa kanya ay acquitted na dahil nag-guilty plea. Not guilty plea daw ang resulta. Una sa lahat, hindi niya alam kung ano yung not guilty plea. Ginagawa yan sa arraignment. Ginagawa sa arraignment yan. Nag-not guilty ka. Sa arraignment, babasahin sa iyo yung information ng kaso mo. Tapos, mag-guilty plea ka or not guilty plea. Pag sinabi mong not guilty, tutuloy yung kaso. Diba? Magkakaroon ng hearing. Titignan kung not guilty ka ba talaga. Pero pagka nag-guilty plea ka, tapos na yung kaso. Tapos na, hahatulan ka na lang. So, hindi niya naintindihan yung ano. Pero definitely, ang ibig niyang sabihin dito, acquitted na daw si FLM sa mga kinaso sa kanya doon sa Caloocan and so on and so on. Okay, ganyan ba yung totoo? Yan ba yung totoo? So, tingnan natin, oh. Tingnan natin to. Ito ay galing sa website, no? At pinost ito ni Fuji News. Okay, yan. Ayan, so I think nakikita niyo naman, di ba? Lagay ko yung ano yan. Ito, ang kaso niya dito ay unjust vexation. No, ayan, no, lalakyan natin. Ayan, unjust vexation yung kaso. Ilang kaso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 counts. 12 counts ng unjust vexation. Yan yung kay makagago, di ba? So, kailan yan? Okay, ayan, no, February 23, 2026. Naalala niya yan, sigurado, no? Nung na-serve yung warrant niya. Naalala niya yan kasi nanonood kayo. Tapos ano yung status ng kaso na yan? Ito yung ito yung kung ano yan ngayon, bail posted. So ibig sabihin, nakalabas siya sa pamamagitan ng bail, naka-bail lang siya. Hindi pa siya acquitted katulad ng sinasabi nitong Tolonges na ito. 'Di ba? Tapos isa pa. Sabi niya nung nagkaroon ng press conference tungkol sa mga kaso niya, lahat na daw ng kaso ay na daw niya. Lahat daw ng kaso 'di ba nung hinarap siya sa media, sabi niya lahat daw ng kaso naharap na daw niya tapos naayos na daw niya 'yon. So basically nagsisinungaling siya diyan. Bakit? Anong kaso to? Scamming o swindling o yung estafa na tinatawag. No? 315 revised Article 315 ng Revised Penal Code. Saan ito nakasampa? RTC Regional Branch 114, no? Regional Trial Court Branch 114 ng Manila. Ayan, no? Ang sino nag-file? Okay, NCR Police Manila, no? NCR Police District Manila. Manila Police District Station 5, no? Station 5 yan yung nandoon sa may UN, no? Kaya kailan na-serve yung warrant diyan? Ayan, October 27, 2021. Sabi niya, lahat daw ng kaso niya dati na naharap na daw niya at naayos niya na. Itong October 27, 2021 na estafa na yan, no? Bail posted. Ibig sabihin, nakapag-bail lang siya. Nakapag-bail lang.
Ayan oh. Ito yung case number oh. Ay yung case number RPSY 21-01-96-8. Okay? O yan. Criminal case number RPSY 21-01-968. At ito yung mga nandito pa lang sa Metro Manila. Wala pa yung mga kaso na nakasampa sa ibang lugar. No? Hindi pa yan. Hindi pa rin nakasampa yung hindi pa diyan pinapakita yung human trafficking niya na malaki. Tapos kung naalala nyo, 'di ba? May isinampa din kaso sa kanya laban sa galing sa Napolcom at saka yung sa CIC yung kay Karen Whitmore, no? Tapos ito, tignan natin 'to, no. Sabi wala na daw kaso. Wala na daw kaso. Itong picture na ito yung sa hearing na naganap noong June 23, no? Ito, ayan, no? Ewan ko kung kasama niya yung abogado niya dyan, no? Pinusto ni Fuji News. Kung mapapansin nyo, ayan, no? Nababahuan pa sa kanya yung kanyang, yung kanyang katabi, no? Okay, ulitin natin yung sinabi, yung sinabi nung, Bayan, mga gingging na walang ligo, nakahombre ni makagago. Sinintensyahan nyo kaagad yung tao, inunahan nyo pa yung korte. O paano ngayon yan? Di, iyakan na naman kayo, ha? Iyakan na naman kayo. Ayan, wala daw kayong mga ligo at hindi daw kayo naliligo, sabi niya. Yung mga kahombre daw ni makagago. Wala, wala daw ligo. Pero tignan mo naman siya, hindi siya mukhang malinis. Yan, ganyan, no? Remember na yung taong yan, yung naghamon ng debate kay Bungo. Tapos last minute, bigla siyang umatras kasi ayaw daw ni Sir Alex Pabella. 'Di ba? Tapos nung wala pang debate, 'di ba? Wala pang debate, na siya, ad hominem na siya, doon siya nagpo-focus. Wala siyang sinabi about do sa mga tirada ni Bungo at saka sa mga nilalabas ni Bungo. Ang pinagbibigyan niya ng focus ay yung mambalahura ng mag-ad hominem. 'Di ba? Yan, ayan po yung mga mga kaibigan ni Dagang Dingding Alex Pabella. Si Doding Daga. Okay. So, para sa tunay na update sa tunay na update tungkol dito sa FLM issue, na may nakasampan na talaga na kaso sa kanya na syndicated estafa. Confirm na po yan. Tapos, bukod pa dyan, yung kaso na isinampa ng Napolcom, gumugulong na. Gumugulong na po. In fact, nakatanggap na ng subpoena yung ating pinakamamahal na si Casper, no? Nakatanggap na ng subpoena si Casper. No, pakita ko sa inyo yung subpoena ni Casper, no. Yung post ito ni Friends of Food Genius, no. Pero na-confirm natin na totoo nga na may subpoena na si Casper. Okay. Okay, ito Ito po mga kapatid, no? Okay, ay hindi ko pala na-share. Ito, share natin. Ayan. So, ito ay pa lang to. Itong itong mugshot na to, matagal na yan. Hindi yan yung hindi pa na aaresto si Casper, no? Pero lumabas na yung sulat niya galing sa CIDG. Sabi nga nito ni Food Genius. At yung sulat na yan ay na-confirm na totoo, no? Totoo talaga na makakasuhan talaga may kaso talaga tong mga to, no?
Abangan natin. Huwag kayong maniniwala diyan sa mga pinapalabas ng mga ano ng tropang Dodi, no? Si Boboyong, no? Boboyong The Explorer kasi wala kayong mahihita diyan. Okay, so antayin nyo pala, no, may ano, kung may content ako about kay Ate Marbs, no, i-upload ko this time. Okay, anyway, goodbye.